Mahirap po kasi, napakalala na po ng problema. Dito po sa aking pahina, I'm just sasabihin lang po natin yung katotohanan. Kahit naman mag-backtrack ho kayo. Sinabi niya, pinirmahan niya, at wala raw blanco sa Bicameral Conference Committee report. Naipakita ho namin At certified po yun ng isang opisina dyan sa House of Representatives. At pinakita ko rin po sa inyo yung supposed to be na enrolled bill, wala pong enrolled bill. Bakit? Wala pong pirma Nung apat, nung Secretary General, nung Senate Secretary, nung Speaker of the House of Representatives at nung Presidente ng Senado. Wala pong pirma Therefore, wala pong enrolled bill kung saan mo ikukumpara in case of conflict, in case of controversy as big as this, paano mo ngayon iahambing, wala kang ang enrolled bill. So, itinutuwid natin yung mga nangyayari. Balik po tayo dito sa bangungot ni Bongbong Marcos. Dahil sa kanyang naipit na kinakailangan siya magsalita anything that would ignite inspiration para sa mga Pilipino. Nagsalita po na habulin daw ang mga korap na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Bakit parang sagrado ang pangalan ng chairman ng Committee on Appropriation ng House of Representatives noong 19 Congress? Iwas na iwas, hindi binabanggit ang pangalan ni Congressman Saldico. Hindi ho dahil sinasabi kong guilty siya. Subalit, kung gusto natin ng transparency, kung gusto natin ng accountability, wag na ho kayong magpakahirap-hirap pa. Yung hinahanap ninyong minutes of the meeting ng small committee na hindi mailabas-labas at hahanapin pa, go to the source, cut the chase. Wag na ho tayong magpatumpik-tumpik at magpaligoy-ligoy. Ipatawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriations noong 19 Congress. Nandyan pa naman, di ba? Kasama ninyo, hindi ba? Nandyan pa rin, hindi ba? Bakit natin sisikaping hanapin yung wala? Naglolokohan po tayo niyan. Grandstanding po iyan. Kung gusto natin matumbok yung nais nating malaman, for the sake of transparency and to make whoever accountable, patawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriations noong 19 Congress. Ipatawag ninyo yung chairman ng Senate Finance Committee noong 19 Congress. Simple Tanungin ninyo, sino yung bumubuo ng small committee? Kailan nagharap-harap ang small committee? Ano yung mga revision, amendments, insertion na ginawa ng small committee? Kaninong authority sila nagsingit, nagdagdag bawas diyan sa panukalang budget ng 2025 na ngayon nga ay sumabog na sa inyong mga pagmumukha? Hindi pwede Hindi pwedeng ililihis natin kung ang hinahanap natin ay transparency and accountability. Hindi po hero si Bongbong Marcos na nagkakaroon ngayon ng investigation. Aktibong kabahagi po siya nito The moment he signed the unconstitutional, invalid, immoral, illegal 2025 proposed budget, bahagi po siya Bakit? Di ba na-delay po yan ng ilang araw? At sinasabi nila na sinisiguro nila that this conforms to the charter. Yun lamang unconstitutional na Bakit? Basahin po ninyo yung ating saligang batas. Lahat po ng appropriation measure shall emanate to the exclusion of all other agency or instrumentality of the government from the House of Representatives sa Kongreso. Wala hong gagawing iba ang Executive Department kung may nakita sila na labag sa batas kung hindi i-veto ito. At magkaroon tayo ng re-enacted budget at least for the first quarter of the year. Kaya naman nung ipagtanggol yun Defensible po yun on the part of the executive sana. Kanya lang, aktibo nga po silang bahagi. In effect, complicit sila
they cannot now feign ignorance na wala silang nalalaman dito sa mga nagpuputukan ngayon na bilyon-bilyong piso halaga ng flood control funds na naubos lamang sa korupsyon at nariyan pa rin ang baha. 1.4 billion pesos per day para sa flood control. Ang dali naman ho nito eh. Kung tayo talaga ay lalabanan at hindi tayo magpapabudol, let me take you back again kasi ito recent memory eh. Tandaan ho ninyo nung nagkaroon ng special audit ang Commission on Audit, yung COA, nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nung pumutok yung PDAP scam, nung taging tanyag na tanyag si Mrs. Janet Lim Napoles na ngayon po ay nakapiit at suffering from the penalty she got from her conviction. Nagkaroon ng special audit. Hinanap po nila at marami namang nakasuhan. May mga senador pang nakulong at merong mga senador na alam ko may mga kaso pa rin. Maraming nadawit, mga pangalan din ng senador at kung sino-sino yung kanilang mga bagman. Unfortunately, aktibo pa nga po yung iba. Nagtatanong pa nga sa investigation na ginagawa ni Senador Dante Marcoleta. Kaya kay Senador Dante Marcoleta, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino, huwag ka sanang magpapadala. Sa mga ito, labanan natin ang pambubudol. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. So, bahagi ang Malacanang sa korupsyon at anomalya. Malinaw po yun. Sapagkat imbis na vinito yung maanomalyang 2025 national budget, bigay hilig po sa luho at kapritsyo ng mga mambabatas. Nandyan yung AKAP, nandyan yung AIX, nandyan yung kung ano-anong ayuda. Pinirmahan. Ito naman mga mambabatas, syempre giliw na giliw. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya ng mga mamahaling designer bag. Yung mga Hermes. Kamusta po kayo dyan sa Marikina? Nabawasan ba ang baha? Di ba? Yung mga mamahaling relos, yung magagara at mamahaling sports car. Galing po yan sa katas ng flood control funds. Kaya dapat hindi natin hayaan na mabudol tayo at baguhin ang naratibo at makapaghugas kamay ang Marcos administration sa laganap, malawak at talamak na korupsyong nagaganap sa kanyang administrasyon. Sabi nga hindi ba, wala raw blanco sa BICAM at nung naipit na, tinuturo yung mga technical working group, pinagkatiwala na raw sa kanila at lagyan ng mga halaga. Bawal po yun hanggang ngayon. Palaisipan sa ating lahat, kaninong makating na kamay? Sino yung may makating kamay na naglagay ng mga halaga dyan sa blankong bicameral conference committee report? Ilang beses pong lumabas ito dyan sa mga pagdinig at privilege speech na nagaganap ngayon sa Senado. Inaffirm na ho nila 28 items blanco consisting of 13 pages itong BICAM report. Sa mababang kapulungan, hinahanap daw yung minutes ng small committee. Huwag nating hanapin yung hindi naman talaga existing. Hindi natin mahahanap yun. Ipatawag ninyo yung chairman ng Committee on Appropriation. Siya ang tanungin ninyo, sino-sino ba kayo dyan sa small committee? Ipatawag ninyo yung dating senadora na naging pinuno as chairperson ng Senate Finance Committee. Si Senadora Grace po, if I'm not mistaken, tanungin din siya, sino ang bumubuo ng small committee? Wala naman nung problema ron kung hindi sila kasama Di sabihin nila hindi kami kasama. Ang pagkakaalam namin ito, ang miyembro ng small committee. Nang sa ganon, hindi po mapunta sa kawalan ang mga nagaganap na investigation. Ang tanong pa rin sino o kanino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco o patlang dyan sa maanomalya at blankong bicameral conference committee. Huwag na nating hanapin yung minutes. Go directly to the source. Go to the active participants. Ang dali po niyan
Hindi kinakailangan na meron kang background sa investigation para maisip mo, oo nga madali pala kung ipatawag natin yung chairman noon ng 19th Congress ng Committee on Appropriations. Madali pala nga naman ipatawag natin at tanungin yung pinuno ng Finance Committee ng Senado dahil nagmamatsyag nanunood ang sambayanang Pilipino. Maliban na lang doon sa mga legal luminaries. Maliban na lang doon sa mga maiingay at magagaling at naggagaling-galingan na tanyag na miyembro ng mainstream media. Maliban na lang doon sa mga miyembro ng mga banal ng kung ano-anong grupo ng simbahan na hanggang ngayon tahimik. Samantalang hirap na ang sambayan ng Pilipino. Wala po tayo, ulitin ko, wala akong problemang tumulong sa mga nangangailangan pag may nasasalanta. Subalit, kalokohan po na magkakaroon pati yung mga TV station, di ba? Hilig nila yan Papalabas ng mga malungkot na video, baha, lagpas tao, lagpas bubong, hihingi ng mga koleksyon, hihingi ng donasyon, para sa biktima ng baha, magpa-fund drive. Kalokohan po yan. Ba't di nyo i-report ng totoo yung nangyayari ngayon sa ating bansa? Ang dami po palang pera Hindi pala natin kinakailangan magkaroon ng fund drive. Basta't ginagamit sa tama yung trilyong pisong halaga na nauuwi lamang sa bulsa ng iilang korap na politiko. Mahiya naman, tama yung sinabi. Kung may sinabi si Pangulong Marcos, si Bongbong Marcos ng SONA, tama po yun Mahiya naman kayo. In fact, dapat dinagdagan pa niya Di ba? Hindi kayo. Dapat mahiya naman tayo. Maawa naman tayo sa mga Pilipino. Maawa naman tayo sa bansa. Maawa naman tayo sa mga kabataan. Pag-uusapan din natin yan. I-relate natin itong mga lantarang nakawan sa ilalim ng Bongbong Marcos administration hanggang dyan sa school buildings. Kaya po natin ito inilalagay sa tamang konteksto sapagkat hindi po natin hayaan dapat na makapaghugas kamay ang executive department. Unconstitutional na nga po Malinaw na Pinirmahan pa rin yung 2025 national budget. Di aktibo kang bahagi ng naging resulta. Ano yung resulta? Ito. Yung sinasabi mong guni-guni, alam mo na dapat ang magiging resulta niyan. Ito ngayon ang nangyayari. At hindi maaari sabihin, wala kang pananagutan dito, pinirmahan mo pinagtanggol mo na walang blanco Di ba? Sa hindi dapat, ang daming iniiwasan, sana panuorin pa rin natin, tiyagain natin. Yung magaganap pang mga succeeding public hearings, imagine ninyo, noong 2023, ang budget po per day ay 1.07 billion sa flood control. Pakinggan nyo ito habang tayo'y pare-parehong na dapat mag-enjoy po kayo sapagkat marami po tayong pagtatalakayin ngayon. Yung 2023, 1.07 billion yung nauwi sa flood control funds a day, bawat araw. Noong 2024, 1.34 billion pesos a day. Bawat araw, billion piso yung ginagamit. At ngayong 2025, 1.37 billion pesos. 1.37 billion pesos per day. Ang nauubos po, ang inubos na po para sa flood control funds. Hindi ba nakakagalit yan? Kay Grace Ishibashi, maraming salamat. Kay Nemer Bolandres, kay Ariel Dumas, kay Val's Opinion, hindi lang kulong kung guilty. Yan nga po sinasabi ko nung halalan. Ibalik natin ang death penalty sa mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. And ito nga pong naglalabasan na, I think, malinaw na malinaw, wala tayong pagtatalunan dito. Every day, tama po yun, si Malumer, grabe, billion a day. 2023, 1.07 billion pesos per day.
2024, 1.34 billion pesos per day. 2025, 1.37 billion pesos per day. Source, let's attribute it at ikilalanin natin ang source doon sa naging privilege speech ni Senador Ping Lacson. Binanggit po niya yan. At for 2026, naglalabi po sila na 1.088 billion pesos per day. Ngayon, narinig po ninyo yung mga halagang binabanggit ko.